Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Para lang po mas maging malinaw itong ating ebanghelyo ngayong araw na ito, kung saan sinasabi ni Jesus na maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan ang pagdating at kailangan kung darating ay mabuksan agad ang pinto. At ang sinasabi din, mapalad ang maratnan niyang silang handa. Kahapon, kasi ito po ay pagpapatuloy lang din, sinabi ni Jesus yung isang talinghaga o isang kwento doon sa isang tao na lumapit sa kanya tungkol nga sa idinudulog niya na sabihan yung kapatid niya na ibigay yung, sa kanya yung kanyang mana. At yung para mas maunawaan niya, sinabi niya isang kwento na yung isang mayaman na nag-ipon at sinabi na siya ay hangal dahil mamaya o bukas ay kukunin na siya ng Diyos. O kanino mapupunta ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya ngayon sa pagpapatuloy ay sinasabi na maging handa kayo. Hindi ninyo alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon, pero ang sinasabi lang, mapalad ang maratnan na siya ay handa. Dumating man ng hating gabi o madaling araw. Lahat ay may katapusan, lahat ay magwawakas. Kahit ang katabi ninyo, isa man sa atin dito, pwedeng maglaho nang hindi natin alam kung kailan. Ang sinasabi lang lagi ay maging handa kayo. Magkaiba po yung nag-a-anticipate tayo kaysa doon sa nagiging paranoid tayo araw-araw. Pag sinabi maghanda, ay yung hindi mo sasayangin yung bawat araw, bawat oras ng iyong buhay. Sayang kasi. Hindi natin alam, bigla tayong ma-aksidente, bigla tayong may mangyayari sa atin. Hindi nga natin alam, bigla akong malilipat. Pero yun, parang sinasabi ko lagi, okay ba lahat ng kailangan dito? Okay ba yung mga finances dito? Okay ba ito? Kasi hindi natin alam kung kailan. And then, dumating nga itong announcement na lipat. So, hindi tayo magkakraming, hindi tayo matataranta, hindi rin tayo magugulat. Pero lalo na, pagdating sa buhay, minsan may mga tao sa buhay natin na hindi natin iniisip, hindi natin inaasikaso, hindi natin binibigyan ng panahon. Bukas pwedeng wala na yan. At doon tayo laging nabubulaga. Kasi hindi tayo handa o hindi natin iniisip na isang araw mangyayari ito. Ang pagdating ng Panginoon ay darating sa buhay ng isang tao nang hindi natin ito nalalaman. Yung pagdating, pag sinabing pagdating, ito yung pangako ni Kristo na babalik siya at kukunin tayo
paghanda na ang silid doon sa langit. So, babalik at babalik siya. Pwedeng 10, pwedeng 20, pwedeng solo ka lang nakukunin. Pero maging handa tayo. At sa mga susunod na mga araw, susunod na linggo, uulit-ulitin ito sa atin, maging handa tayo. Mas mainam na natanggapin natin ito kaysa makipaglaban pa tayo na ayaw mo, ayoko, kaya tamad-tamaran ka, ayaw mo mag-effort, ayaw mong isipin, ayaw mong maghanda. Mahirap po yung laging nasa huli ang pagsisisi. Pero at least, no, sana ngayon pa lang, magsisi na tayo bago pa tayo mahuli. Amen?